Motorcycles and bicycles took off one by one, while hundreds of overseas Filipino supporters of former President Rodrigo Duterte marched from the International Criminal Court to Scheveningen prison in The Hague, Netherlands. They also stopped by the Philippine Embassy before continuing their demonstration. This marked the first time they organized a motorcade demanding Duterte's return to the Philippines. Initially planned for the former president's birthday on March 28, the event was postponed to a later date. Naiinip na rin kami kasi kumbaga hindi naman dapat Kasi unang-una tayo bilang Pilipino, tayo na may hustisya sa ating bansang sinilangan. Dapat kung may pagkakasala doon siya litigation, hindi dito sa international. But ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti said Duterte's camp has yet to request interim release. Even after Duterte's 80th birthday, Filipinos continued gathering outside the detention center, sharing food and showing solidarity. However, no family members were seen visiting him at the facility on Saturday. To keep morale high, Senator Robin Padilla engaged with supporters, taking photos and joining in songs. Mukhang hindi na ito politika lamang, ito yung mga Pilipinong naninindigan na ang Pilipinas, soberanyang bansa, malaya, independyente at dapat hindi nakikialam ang mga dayuhan. Ayan mga kababayan, dumako naman tayo dito sa abroad. Balita po sa mga supporter ni Tatay Digong kung saan sineselebrate yung birthday niya. Ang makikita natin mga kababayan, yung mga motorcade. Ano ba ang kanilang mga saloobin sa kalagayan ni Tatay Digong na pinaaresto ng ating bansa sa mga banyaga. Pakinggan natin mga kababayan, nakakaiyak po ito. Naiiyak na po ako ngayon, mga kababayan. Ito po, lumipad tayo sa The Hague, mga kababayan. Duterte supporters in The Hague, Netherlands held a motorcade calling on the International Criminal Court to send former President Rodrigo Duterte back to the Philippines. Here's the report. Motorcycles and bicycles took off one by one, while hundreds of overseas Filipino supporters of former President Rodrigo Duterte marched from the International Criminal Court to Scheveningen prison in The Hague, Netherlands. They also stopped by the Philippine Embassy before continuing their demonstration. This marked the first time they organized a motorcade demanding Duterte's return to the Philippines. Initially planned for the former president's birthday on March 28, the event was postponed to a later date. Naiinip na rin kami kasi kumbaga hindi naman dapat Kasi unang-una tayo bilang Pilipino, tayo na may hustisya sa ating bansang sinilangan. Dapat kung may pagkakasala doon siya litigation, hindi dito sa international. But ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti said Duterte's camp has yet to request interim release. Even after Duterte's 80th birthday, Filipinos continued gathering outside the detention center, sharing food and showing solidarity. However, no family members were seen visiting him at the facility on Saturday. To keep morale high, Senator Robin Padilla engaged with supporters, taking photos and joining in songs. Mukhang hindi na ito politika lamang, ito yung mga Pilipinong naninindigan na ang Pilipinas, soberanyang bansa, malaya, independyente at dapat hindi nakikialam ang mga dayuhan. Oh, mga kababayan, di ba? Dapat hindi po nakikialam ang ibang bansa sa ating soberanya. Meron tayong batas sa umiiral, meron tayong hukuman dito na hindi kailangan manghimasok ang mga kano. Di ba mga kababayan, kung talagang may kasalanan si Tatay Digong, Pilipinas ang maghukom. Pilipinas ang gumawa ng sariling paglilitis, hindi yung galing pa sa ibang bansa. Di ba natin kayang gawin ang trabaho ng isang hukom? Kung may kasalanan yan, dito litisin yan si PRRD. Bakit kumuha pa kayo ng mga banyaga? Bakit magagaling ba sila doon? Yung mga hukom dito, walang isip, walang talino, hindi kayang resolbahin ang mga ganitong problema. Kumuha pa tayo ng ibang tao para lutasin ang sarili nating problema. Nasaan ang hustisya? Di ba? Parang nasaan yung soberanya natin? Totoo itong sinabi ni ni Harry Roque.
Oy, good job ba kasi nakakuha ito ng asylum. Kumbaga, kinatigan po ng gobyerno ng The Hague itong kahilingan ni Harry Roque na manatili muna sa kanila for asylum. 'Di ba mga kababayan? So, magandang balita 'yan. O pakinggan pa natin ano tong mga sinasabi ng mga kababayan natin. Nakakaiyak mga kababayan, no? Matindi ito. Buong mundo na mga kababayan natin na mga nakikisimpatya sa kalagayan ni Tatay Digong. Makita nyo po mga kababayan, nagsagawa pa yung mga kababayan natin ng protesta tungkol dun sa non-remittance day for almost 1 week. Nagsimula po nung March 28 hanggang April 4 itong hindi po pagpapadala ng mga kababayan natin. Grabe sila, grabe yung pagmamahal nila kay Tatay Digong. Ngayon lamang nangyari yan na ginawa ng OFW. Kasi mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, na maraming nagawa si Tatay Digong sa OFW. Mga mga benepisyo nila. Marami, passport pa lang 10 years na. 10 taon. Grabe, lisensya 10 taon. Ang daming mga ginawa ni Tatay Digong, kaya ganito na lamang yung pagmamahal nila kay PRRD mga kababayan. Kumbaga, sinusuklian nila yung pagiging magandang leadership ni PRRD. Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque also joined the crowd in dancing, proudly announcing himself as a bona fide asylum seeker after the Netherlands reportedly approved his application. Approved na. This despite Malacanang's calls for him to return to the Philippines and face charges. Roque even joked that Duterte's detention may have somehow benefited the Netherlands. Kinakailangan meron ng bayad si President Duterte dahil siya ang pinaka number 1 tourist attraction ngayon dito sa Netherlands. Meanwhile, oo nga kailangan may talent fee na si Tatay Digong kasi siya na yung pinaka masikat pa si Tatay Digong sa mga Hollywood actors, actresses. Dapat bigyan na ng ng gobyerno ng ICC ng talent fee. Kasi isipin nyo natutuwa yung mga negosyante doon na talagang punong-puno yung kanilang mga hotels, mga restaurant, mga nagtitinda ng mga kung ano-anong pagkain sa sidewalk. Talagang yumaman ang The Netherlands kay Tatay Digong. Kailangan ng bigyan ng talent fee yan na pag-stay ni Tatay Digong diyan. 'Di ba? Oy, good yun good suggestion yun na Harry Roque Kailangan ng magkaroon ng talent fee kay Tatay Digong kasi lumalago yung ekonomiya ng The Netherlands di ba? Lumalago na yung yung ekonomiya ng Netherlands. Pero yung bansa natin, bumabagsak ang ekonomiya. Tignan ba natin ito mga kababayan? Appeal to Qatari authorities following the arrest of several Filipinos who held a pro-Duterte demonstration without a permit on the... Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque also joined the crowd in dancing, proudly announcing himself as a bona fide asylum seeker after the Netherlands reportedly approved his application. This despite Malacanang's calls for him to return to the Philippines and face charges. Roque even joked that Duterte's detention may have somehow benefited the Netherlands. Kinakailangan meron ng bayad si President Duterte dahil siya ang pinaka number 1 tourist attraction ngayon dito sa Netherlands. Meanwhile, Roque appealed to Qatari authorities following the arrest of several Filipinos who held a pro-Duterte demonstration without a permit on the former president's birthday. Please show maximum tolerance to Filipinos who only wanted to show their love to President Rodrigo Roa Duterte. They cannot accept the fact that he is now here at The Hague, held as prisoner by Westerners. Duterte's camp said they cannot stop Filipinos from expressing their support and expect the gatherings to continue daily. Araw-araw na daw ito mga kababayan, itong pagsasagawa ng mga
peaceful rally na ito hanggat hindi mapalabas si Tatay Digong. Ganyan po kamahal ng mga kababayan natin si PRRD, mga kababayan. Grabe, ito nakakaiyak. Ito lang yung Pangulo na iniyakan ng mga Pilipino. Mahal na mga OFW ang Tatay Digong. Kaya mga kababayan, ano man ang masasabi nyo dito, irespeto natin yung bawat opinyon ng mga kababayan natin. Ano man ang kanilang pinupunto, sana wag po tayong mag-away-away. Kontrolin nyo po yung mga emotion nyo. Huwag nyong pairalin ang galit sa mga puso nyo. Ipanalangin po natin na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo, sa Pilipinas. Magkaroon ng solusyon ng mga problema na ating nararanasan ngayon. Mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Sa mga solid DDS supporters, ipagpatuloy po kung ano po ang tama, pero wag pong lumabis po sa sobra. Isipin po natin yung kailangan payapa lamang. Sa mga Marcos loyalista naman na naniniwala kay PBBM, irespeto nyo po kung anong gusto ng mga supporters si Tatay Digong. Hindi nyo po mapipilit ang mga supporters si Tatay Digong na sundin ang mga kagustuhan nyo. Diba? Ganun yon. Ang mga Duterte naman, supporters, hindi po kayang baliktarin ang mga paniniwala nyo. Pero ang hinihingi po ng mga DDS, irespeto nyo po yung kanilang paninindigan, yung ginagawa nila ngayon. Ang pag-uusapan po natin, itong Global Solidarity Rally na nangyari po nung birthday po ni PRRD. At dinaluhan ito ng napakaraming nagmamahal sa kanya. Mahigit 100k katao dumalo sa FPRRD Global Solidarity Rally. Ayan, mga kababayan, pakinggan po natin ito. Nakakaiyak ito, mga kababayan. Naglalabasan na po ang mga tunay na taga-suporta ni PRRD at sinasabi nila na bayaran. Oy, mga kumag, mga loko-loko, ang mga supporter ni Tatay Digong, mahirap mayaman, ay hindi po bayaran. Yung mga nagsasabi na bayaran, kayo yung bayaran. Alam niyo yung rally nyo na ginawa sa EDSA, na mga pagtitipon nyo na inabot lamang ng 3,000 hanggang 4,000 ay nadiskubre na binayaran ito at na-interview ng mga mainstream media ito, mga kababayan, at na tiklo, bistado yung kanilang gawain na yung mga pinag-aakay nila at di nila doon ay bayaran ng 1K. Dito po, mga kababayan, dito po yung papakita ko, pahayag po ito ng Net25. Alam nyo ang Net25, mga kababayan, isa ito sa mga pitapitagan na mga mainstream. Iilan na lang yung mga katiwa-tiwala na nagbabalita, na yung iba talagang saksakan ng fake news, mga kababayan, kaya galit na galit ang taong bayan sa kanila. Kaya itong Net25, mga kababayan, isa ito sa mga pinagkakatiwalaan na tagapagbalita, na kung gusto nyong makapanood ng mga matinding balita at hindi kayo malayo ng mga peking pagbabalita, Net25 ang panoorin nyo, kasi nandito ang tunay na pagpapahayag na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Yan ang Net25. Pakinggan natin, mga kababayan. Ang Global Solidarity Rally ang isinagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng kanyang ika-80 taong kaarawan. Pinakamalaki ang pagtitipon sa baluarte ng mga Duterte, ang Davao City. Kunin natin ang detalye live kay Mads Villar Moratilio. Mads, gano'ng karaming dumalo dyan sa social media nagkalat ng mga video? Yes, Wedge,
speech, alam mo, umabot sa higit 100,000 yung crowd dito sa Davao Grabe, City. 100K. Selebrasyon na ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Grabe! Tindi nito. Umabot sa higit 100,000 katao ang dumalo sa ginawang rally bilang bahagi ng selebrasyon na ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City kahapon. Grabe, no? O, dito yung mga, mga basher, sasabihin na naman nila bayaran. Ano yun? Paano mo babayaran yung 100K na tao? O, sige nga. Logic ha, kayong mga, mga nagsasabi na bayaran na mga Duterte supporters. Nagkakamali kayo. Yung mga rally nyo ang mga bayaran. Kasi, masaya na kayo sa 1K. Binebenta nyo yung mga kaluluwa nyo. Dito po, talagang organic ang mga supporters dito. Diba, pati sa ibang bansa, ay kaliwaan ng demonstration at rally na hinihiling po na makauwi si PRRD. Alam nyo, sa aking panaginip po, may napanaginipan ako mangyayari lamang itong kapayapaan na ito pag napauwi si PRRD. Yun yung aking panaginip ha. Hindi daw mawawala ang mga ganitong pagtitipon ng mga tagahanga ni PRRD pag hindi na ibalik si PRRD dito sa Pilipinas. Yan yung aking panaginip. Bagamat wala siya dahil nakadetine sa The Hague, ipinakita sa screen ang larawan ng dating Pangulo at nakasulat ang pagkandidato nito sa pagkaalkalde sa Davao City. Nag-iiyakan sila. Ayun o. Grabe yung mga kababayan, yung pag-iiyakan ng mga kababayan natin. Matindi talaga ang pagmamahal nila kay PRRD. Isa sa mga magaling at talagang perpektong Pangulo ng Pilipinas na minahal at iniyakan ng mga Pilipino. Kahanga-hanga po ito mga kababayan. History po ito. History. Wala nang iniyakan na Pangulo kundi si PRRD ng mga Pilipino. Mga kababayan, ang tanging hindi lang naniniwala kay PRRD, yung mga gumagawa ng katarantaduhan at kalokohan, yung mga ayaw magbago, ayaw tumino, yan lamang yung mga tao na takot kay Tatay Digong. Pero yung mga taong hindi gumagawa ng kasalanan at sumusunod sa batas, yan yung nagmamahal kay Tatay Digong. Sa kanyang speech sa rally, nagpaabot naman ng pasasalamat si Davao City Mayor Baste Duterte sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Grabe, dami. Nagpapasya pa siya na kung malalaman ng dating Pangulo, nakakakilabot. Ito ay magagalit ito. Simpleng tao lang kasi anya ang kanyang ama. Kibaw ba mo o kibaw to nga ni ata nag-celebrate ang birthday masuko to? Di man to ganahan, gana siya pag ganang birthday niya. Magpuyo ra na sa kwarto, magkukot og hapon, magpa-aircon, paungta ng suga. Di man na siya ka-celebrate. Mauna, pero ipahibaw na lang nako niya. Pinaagi dito sa kong igsoon. Nanawagan din ito na huwag tumigil sa mga ganitong pagtitipon ang kanilang supporters. Grabe, napakarami. Mga hasay na, mga hatlog, pero kibaw mo, ako, aniha, magpasalamat, puguan ni. Okay. Karon kito ra ba mga pila ka adlaw nakadawat tag intel nga ila tong sudlo ng balay ni Papa o na ilahang plantahan og ebidensya. Ayan, sabi ni Baste, nakatanggap daw ng intel na taniman ng ebidensya itong bahay ni PRRD, kaya 24/7 napakaraming mga bantay diyan. Hindi nawawalan ng tao yung mga nagmamahal kay Tatay Digong na talagang solid, na hindi siya iniiwan. Kahit hinuli siya at dinakip siya papuntang The Hague, ay talagang naniniwala ang mga milyon-milyon na mga Pilipino